Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Hinihikayat ng Department of Transportation ang publiko na i-report sa mga otoridad ang anumang iligal na paniningil ng dagdag pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, malinaw ang direktiba ng Pangulo na walang ipatutupad na dagdag pasahe sa kahit anong pampublikong sasakyan sa kabila ng sobrang taas ng presyo ng langis. Iparating po sa amin sa DOTR sa LTFRB at makakaasa po kayo na issuean namin ng show cause order ang mga bus operators, mga pampublikong sasakyan na nagtaas ang pamasahe na walang pahintuan. Nagbabala ang kalihim sa mga transport operator na huwag maningil ng taas pasahe ng walang approval mula sa LTFRB dahil maaari silang patawan at suspension o kansilahin ang kanilang prangkisa kapag napatunayang lumabag sa direktiba. Makikiusap na rin po kami sa ating mga bus operators, mga transport public utility vehicles operators natin na huwag na sila magtaas ng pasahe natin. Sapagkat nga po, kayo po ay regulated. Ang mga pagtaas na wala pong approval ng ating LTFRB is a ground for revocation or suspension of your franchises. Hataw Balita ngayon. Ipinatatawag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 8 bus o 8 bus company na sinasabing nagpatupad umano ng dagdag pasahe nang walang approval mula sa pamahalaan. Babala ni LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II, maaaring maharap sa suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ang mga nasabing bus company kung mapatutunayan ang kanilang paglabag. Ayon sa LTFRB, sinasabing bumibiyahe sa ruta ng Bicol ang mga nasabing bus. Nag-issue na ng show cause order ang LTFRB kung saan binigyan ng 10 araw ang mga nasabing bus company para magpaliwanag kung bakit hindi dapat na masuspinde o makansila ang kanilang prangkisa. Nakadakda ang hearing sa mga ito sa darating na April 23 at kung bigo silang mag-comply ay maaari silang patawan ng 5,000 pisong multa. Nakiusap ang LTFRB sa mga transport operator na huwag gamitin ang long holiday upang samantalahin ang hindi otorisadong pagpapataw ng fare hike. Huwag niyo pong samantalahin, huwag niyong pagsamantalahan po itong krisis na ito na kagustuhan ng ating mga kababayan na makauwi sa kanilang mga probinsya, huwag niyo pong pagsamantalahan. Dahil hindi po kami magdadalawang isip na suspindihin or kanselahin ang inyong mga prangkisa pag amin pong napatunayan na nagtaas kayo ng pamasahe ng hindi pa naman dapat. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng ilang paalalang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport para sa mga pasaherong may flight ngayong long holiday. Sa post ng NAIA, pinalalahanan nito ang mga pasahero na ihandang mabuti ang kanilang mga bagahe at alamin kung ano-anong mga items ang pinapayagan sa hand carry at check-in baggages. Iwasan na mag-impake ng sobra-sobra upang makaiwas sa extra charges na sisingilin ng mga airline company. Ikalawa, i-confirm ang inyong flight details at schedule. Palaging i-check ang mga flight information display systems na nasa paligid ng airport upang maging updated sa inyong terminal at boarding gate assignment. Dumating ng 3 oras ng mas maaga sa airport kung international flight at 2 oras na advance naman kung domestic flight. Ihanda ang kinakailangang dokumento kabilang na ang passport kung international flight at valid ID naman kung domestic ang biyahe. Siguraduhing hawak na ang inyong ticket o boarding pass at huwag ring kalimutan na mag-fill out ng e-travel registration kung international flight. Makabubuti kung mag-check-in ng mas maaga upang hindi naabutan ng mahabang pila. Para sa mga pasaherong may katanungan, may mga nakapwestong passenger assistance desk sa buong NAIA at mayroon ring mga contact numbers na maaaring tawagan kung mayroong katanungan.
Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi makapaglalayag ang mga barko at bangka na overloaded. Ito ang siniguro ng PCG kalinsabay ng inaasang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong long holiday. Sa ngayon ay mayroon ng koordinasyon ang PCG at Maritime Industry Authority para sa pagsasagawa ng pre-departure inspection sa mga barko at bangkang babiyahe ngayong long holiday, upang matiyak na hindi lalagpas sa itinakdang capacity ang isasakay nitong mga pasahero. Ayon kay Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, kailangan makapagsumiti ng Master's Declaration of Safe Departure ang kapitan ng barko na nagpapatunay na tama ang bilang ng mga pasahero at kargamento at sapat ang bilang ng mga tripulante bago payagang makapaglayag para maiwasan ang anumang insidente. Sa datos naman ng PCG, tumaas ng 26% ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa mga pantalan. Kabilang sa mga kritikal na pantalan ang inaasang dadagsain ng mga pasahero ang Batangas, Cebu, Iloilo, Bohol at Oriental Mindoro. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine Ports Authority na handa na ang mga pantalan sa bansa para i-accommodate ang dagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Bago pa man ang inaasahang bulto ng mga biyahero, binili na ng PPA ang mga port na iayos ang lahat ng pasilidad at ihanda ang sapat na deployment ng kanilang manpower para asistihan ang mga biyahero. Bukod pa dito ang pagpapatupad ng maigpit na seguridad sa mga pantalan, pati na ang pagtatalaga ng mga help desk kung saan maaaring dumulog ang mga pasaherong may katanungan. Umapela naman ang PPA sa mga pasahero na makipagtulungan sa mga ipinatutupad na seguridad sa mga port para na rin sa kanilang kaligtasan. Batay po sa projection ng PPA, aabot sa 2.46 million na mga pasahero ang dadagsa sa mga port simula March 29 hanggang April 5 ngayong taon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Transportation na nabawasan ng 10% ang biyahe ng passenger ferries dahil sa kakulangan ng fuel dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may ilang shipping lines ang nagbawas o nagsuspende ng biyahe para makatipid sa gastos. Bilang tugon, itatasan ng Philippine Coast Guard na mag-deploy ng mga barko sa mga pangunahing pantalan upang matulungan ang mga stranded na pasahero ngayong long holiday. Pinayagan din ng Maritime Industry Authority ang mga operator na ayusin ang schedule ng biyahe at magtaas ng pamasahe upang makasabay sa epekto ng krisis. Nung wala pa tayong problema sa langis, kulang na po ang ating mga barko. Ngayon po, ay inaasahan namin, mas kukulang pa. Kaya po kausap na natin ang mga Coast Guard natin kahapon. At sabi natin maglagay tayo ng mga barko ng Coast Guard sa mga strategic mga pantalan natin tulad ng Marinduque, Batangas at Calapan. Upang sa ganun, kapag may mga stranded na commuters tayo, nakahanda parati ang ating gobyerno. Hataw Balita ngayon. Papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA ngayong long holiday. Layunin nitong mapabilis ang biyahe at mabawasan ang pila ngayong inaasahan ng pagdami ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Iiral ang patakaran mula alas 9 ng gabi bukas, April 1 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes, April 6. Gayunman, paalala ng MMDA hanggang sa mga terminal sa Cubao lang sa Quezon City, papayagang dumaan ang mga bus na mula sa North Luzon habang hanggang sa PITX at Pasay lang po pwede ang mga galing sa South Luzon. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways na halos tapos na ang road work sa mga kritikal na bahagi ng Maharlika Highway bago ang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong long holiday. Saklaw ng pagkukumpuni ang ilang bahagi sa Calabar Zone, Bicol, Eastern Visayas at Caraga upang masigurong maayos at madaanan ang kalsada.
Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, titiyakin ng ahensya na bukas ang 2 hanggang 4 na lane para sa lahat ng sasakyan. Layunin nitong mabawasan ang trapiko at maiwasan ang abala sa mga motorista sa gitna ng holiday rush. Makikipagtulungan tayo sa DOTR, sa LTO, sa PNP at sa DILG para masigurado, lalo na ngayong Holy Week, free from obstruction yung ating MacArthur and Maharlika system. Kasi nga, malaking bagay yun sa pagtitipid, hindi lang sa bilis ng biyahe, kundi sa tipid sa konsumo ng krudo. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa ng 24/7 EDSA rehabilitation ng Department of Public Works and Highways sa mga EDSA sa May EDSA Magallanes Flyover ngayong long holiday. Sa abiso ng DPWH, isasagawa ang rehabilitasyon sa Magallanes Flyover mula alas 10 ng gabi ng April 1 at tatagal hanggang alas 4 ng umaga ng April 5. Magkakaroon ng pansamantalang full road closure sa bahagi ng southbound ng flyover upang bigyang daan ang gagawing pag-aaspalto at pagsasaayos ng expansion joints. Samantala, mananatili namang bukas sa mga motorista ang bahagi ng northbound. Nangako ang DPWH na bubuksan ang isinarang bahagi ng EDSA sa takdang araw at oras bago pa ang inaasahang pagbabalik ng bulto ng mga biyahero. Payo ng DPWH sa mga motorista, dumaan muna sa mga alternatibong ruta sa EDSA Service Road habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Hataw Balita ngayon. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike na naman ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis simula ngayong araw ng Martes, March 31. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, 4 pesos and 50 centavos hanggang 12 pesos and 90 centavos ang maaaring maging dagdag sa presyo ng diesel ngayong linggo. Habang ang gasolina naman maaring walang maging pagalaw o magkaroon ng 2 pesos and 90 centavos na dagdag sa kada litro. Samantala, ang kerosene naman ay mayroong 1 peso hanggang 2 pesos and 40 centavos na dagdag presyo sa kada litro. Katulad ng mga nakaraang linggo, ipatutupad ng oil company ang taas presyo ng staggered basis upang hindi masyadong mabigatan ang mga motorista. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Energy na mayroong supply ng langis ang bansa na sasapat sa loob ng 51 araw. Sinabi rin ng DOE na mayroong mga karagdagang importasyon ng langis ang nakatakdang dumating sa Pilipinas sa susunod na buwan. May humahataw na balita si Joan Nano. Nagbigay ng update ang Department of Energy hinggil sa estado ng supply ng langis sa bansa. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon ay mayroon ang Pilipinas ng nasa 75.052 million liters na mga produktong petrolyo na sasapat sa loob ng halos 51 araw. Batay sa ibinigay na breakdown ng DOE para sa fuel inventory, mayroon ang Pilipinas ng nasa 22.326 million liters ng gasolina, 32.516 million liters ng diesel, 142,140 liters ng kerosene, 6.320 million liters ng jet fuel, 2.472 million liters ng fuel oil at 10.274 million liters ng liquefied petroleum gas o LPG. What this tells us is clear that we have supply. What we have consumed last week was replenished and even increased. Bago pa sumiklab ang digmaan sa Middle East, inire-require ng DOE na magkaroon ng 15 to 30 days na inventaryo ng langis dahil kaya naman nila na makapag-replenish ng supply sa loob ng 10 araw. Even though we know that we have enough time to order or look for additional supply, we would like still to remind the public na we need to be very prudent. Dapat sana matipid tayo para hindi mabilis maubos ang ating mga fuel. It is more para extra careful tayo because we don't know what the war where it is going, no? Bukod sa existing inventory, inihayag rin ng DOE Secretary na mayroon ng ordered and confirmed 1.042 million barrels ng diesel supplies ang Pilipinas na nagsimula pang dumating sa bansa noong March 26 at ito ay sinasabing nagmula sa bansang Japan.
habang inaasahan rin ang pagdating sa bansa ng karagdagan pang supply ng langis sa susunod na buwan na magmumula sa Malaysia, Singapore at India. Samantala, kumpiyansa naman ng DOE na hindi makakaapekto sa ating trade relations sa ibang mga bansa, partikular na sa US, ang pagkakadeliver sa Pilipinas ng crude oil mula sa Russia. Will this affect our relationship with the other countries? I do believe that it won't. Kasi nga with clearance din from all parties involved. I think the primary concern of our country right now is to make sure that we have enough supply so that our country keeps on. The economy is ongoing and our daily lives are not disrupted. So the priority natin is to protect our country. But so far naman there hasn't been any complaints or objections that we have received from any other country. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Kasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa ay ang pagtaas din ng bilang ng mga nasasampahan ng kaso dahil sa hoarding at profiteering. Sa katunayan, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasampahan ng kaso mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Si Lea Ilagan, humahataw. Umakyat na sa 7 ang nakasuhan ng pambansang pulisya dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang dito ang 3 mula sa Region 5, 2 sa Region 8, 1 sa Region 11 at 1 sa Region 3. Pinakabago sa nakasuhan ay ang individual mula sa Albay na nahulihan ng inimbak na 1,200 na litro ng gasolina. Napag-alaman na nag-hoard ng gasolina ang suspect at saka ito ibebenta sa mas mataas na presyo. Sinasabi nga po natin nung mga nakaraan, dahil po may mga kababayan tayo na tumatangkilik na bumili na kahit mas mataas ng konti dun sa mismong retail stations o gas stations. Ito po ay kinakagat ng ating mga kababayan. Sapagkat sa computations po nila kapag sila ay pupunta pa sa retail stations, sila din ay maggagasolina rin po o gagastos pa ng halos parehas din. Kaya bumibili sila sa mga individual na katulad po ng nahuli. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga gasolinahan na nagsara sa bansa. Sa pinakahuling tala, nasa 365 na lamang ito na mas mababa mula sa mahigit 400 noong nakaraang linggo. Kung kumpitin natin, bumaba lang siya na mas 4 sapagkat meron din namang nagsarado. Ayan po, yung nagsarado is 12. Tapos may nag-open na naman po ng wala. Kaya pag in-offset po natin is 4 lang po. Ang kadahilanan, nabanggit nga po, yung no delivery at stock. Ito po yung nagkaroon na po sila ng stock. Patuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng PNP sa mga gasolinahan sa bansa. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan ang makabayan lawmakers na ang oil reform measures ang pagtutuunan ng pansin sa isasagawang pagpupulong ng House Committee sa gitna ng break ng Kongreso. Dahil ito sa lumalalang krisis sa langis, bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Agad ang ginhawa at matagalang solusyon na magiging bunga kung ang gagawing prioridad ng Kamara sa isasagawang pagpupulong ng House Committees ay sesentro sa pagpasa ng oil reform measures. Ito ang paniniwala ng makabayan lawmakers matapos ipag-utos ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boytiti III ang pagsasagawa ng joint committee hearings para i-consolidate ang mga hakbang ng gobyerno at makabuo ng komprehensibong legislative response sa epekto sa Pilipinas ng lumalalang krisis sa Middle East sa susunod na linggo o pagkatapos ng holiday break. Sa kasalukuyan, nakareses pa ang Kamara at magbabalik sesyon sa May 4, 2026. Ayon kay House Speaker D. III, isasagawa ang joint committee hearing upang matiyak na nakaugnay ang mga inisyatibo ng legislative branch sa executive. Dagdag pa ng House Leader, malinaw na plano ang kailangan hindi lang sa kasalukuyan kundi para sa mga susunod na buwan at taon. Partikular na pangungunahan ng mga pagdinig ng House panels na may kaugnayan sa energy, food security, labor, transportation at economic management.
Subalit para sa Makabayan Block, ang kailangan ng publiko ay ang agaran at matatag na batas na direktang magpapababa ng mga presyo at pipigil sa matinding profiteering. Ang apela ng mga ito, pagtuunan ng pansin sa mga isasagawang pagpupulo ng house panels, ang mga panukalang batas na magre-regulate sa downstream petroleum industry at magsasantabi sa oil deregulation law. Dapat tinaalang malinaw ang gastos at tubo sa bawat litro ng produktong petrolyo at dapat may kapangyarihan ng pamahalaan na pigilan ang garapalang taas presyo. Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isinasantabi ng pamahalaan ng mga hakbang na posibleng magpadaan sa epekto ng krisis sa langis busod ng gulo sa Middle East. Kabilang na ang suspension ng value-added tax sa mga produktong petrolyo, gayon din ang pagpapawalang bisa sa oil deregulation law. Rosa Lico, Zumahataw sa Balita Ngayon. Sa Mandala, nagdaos ng tigil palaot kahapon ang ilang mga miyembro ng grupong Pamalakaya sa Cavite bilang protesta sa anilay kakulangan ng aksyon ng pamahalaan sa labis na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Richard Catenza na presidente ng Pamalakaya Cavite, marami sa mga malilit na mangingisda doon ang halos mag-iisang buwan nang huminto sa kanilang pagpalaot dahil hindi na nila kaya ang gasto sa diesel. Sa ngayon ay nakadaong na lamang nila ang karamihan sa kanilang mga bangka habang ang iba sa kanilang mga kasamahan ay naghanap na lang muna ng ibang trabaho gaya ng konstruksyon bago pa sumiklab ang gera sa Middle East. Ayon sa mga mangingisda, inaabot lamang ng nasa 560 pesos ang kanilang gasto sa kada pagpalaot, subalit ngayon ay umaabot sa 1,240 ang kanilang gastos para lamang makapangisda. Sa ngayon ay nananawagan sila sa pamahalaan na bigyan sila ng fuel subsidy at alisin ang ipinapataw na buwis sa mga produktong petrolyo. Hataw Balita Ngayon. Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ilabas pagkatapos ng long holiday ang final guidelines para sa panukalang carpooling program na magsisilbing alternatibong paraan para makatipid ang ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng digmaan sa Middle East. Kahapon iprinisenta ng Metropolitan Manila Development Authority ang inisyal na panuntunan para sa panukalang carpooling program. Ito ay planong buksan sa mga private car owners, gayon din sa mga business establishments, mga factory offices at mga ahensya ng gobyerno. Kasama sa plano na gawing point-to-point ang biyahe ng carpooling at limitado lamang ang biyahe tuwing peak hours mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ipagbabawal ang pangongolekta ng pamasahe sa kada biyahe, kundi gagawin ito depende sa magiging kasunduan. Sa ngayon ay patuloy ang nangangalap ng feedback ang MMDA at LTFRB mula sa iba pang stakeholders para malaman ang kanilang opinyon at suwestyon ukol dito. Tiniyak naman ng MMDA na hindi nito masasapawan ang mga pampublikong sasakyan na mayroong lehitimong prangkisa at siniguro na hindi ito magdudulot ng agawan ng pasahero. Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, aabot naman sa mahigit 129,000 sa mga pasahero ang nakinabang sa unang araw ng libreng sakay program na handog ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Batay sa report ng Manila Public Information as of 9:30 kagabi. March 30, umabot sa kabuuan 129,665 ang napagsilbihan ng kanilang libreng sakay program. Nasa 1,038 na mga aktibong ship ang bumabiyahe ngayon sa iba't ibang ruta sa lungsod ng Maynila, kung saan LGU ang magbabayad sa mga driver sa kanilang pamamasahada. Ngayong araw, muli pagpapatuloy ang libreng sakay sa lungsod ng Maynila at mag-resume sa susunod na linggo mula April 5 hanggang 8. Hataw Balita Ngayon. Libo-libong mga driver ng Transport Network Vehicle Service ang hindi pa rin nakatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Natuklasan ng mga otoridad ang umano'y itinagong listahan ng mga transport network company
na naglalaman ng malaking bilang ng mga pangalan ng mga TNVS driver. May humahataw na balita si Jed Naresina. Hindi palalampasin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang umano'y pagtatago ng ilang transport network company o TNC ng kabuuang bilang ng kanilang drivers. Sa isang press conference kahapon, inihayag ng LTFRB ang umano'y itinagong listahan ng mga pangalan ng driver ng Transport Network Vehicle Services dahil sa sinasabing lagpas na ito sa kota. Ayon kay Attorney Greg Pua, board member ng LTFRB, bagamat walang kabuuang limit ang TNVS, mayroon lamang itinakdang bilang ng prangkisa na binubuksan ang ahensya kada taon, kaya't may mga driver na hindi na isama sa opisyal na listahan o bilang ng may prangkisa. Bukod sa TNVS, limitado lamang rin sa 54,000 ang prangkisa para sa 3 motorcycle taxi companies na nag-ooperate sa bansa. Dahil dito, iimbestigahan na ng LTFRB kung nagkaroon ng violation ang mga TNVS at motorcycle taxi providers. Siguro itong linggong to or after Holy Week, we will act on this. Nakita po natin na possible violations ng mga TNCs na ito. So malalaman po namin na within this week or next week meron na pong resulta. Action po. Okay. Resulta, pag-iimbestigahan pa po natin yan. Dagdag pa ni Attorney Pua na posible itong magresulta sa multa o kaya ay pagkasuspende ng kanilang prangkisa. Doon sa TNC, ang mga possible penalties naman po under our existing rules is suspension, cancellation, or fine. Doon naman po sa ating mga drivers, again, wala silang papel sa amin. So, kung magbubukas, i-increase natin, for instance, sa MC Taxi, we can increase the cap para ma-accommodate po sila, para matulungan po natin yung mga drivers natin na maging legitimate naman. Sa kabila nito, tiniyak naman ng LTFRB na habang nire-resolba nila ang issue ay makatatanggap pa rin ng ayuda mula sa pamahalaan ang mga apektadong PUV drivers. Jed Naresina, humahataw sa balita ngayon. Ayan, ito, 8 bus company ang ipatatawag ng LTFRB sa darating na April 23 dahil sa illegal na pagtataas ng pasahe sa bus. Ito yung may rutang Bicol. Hindi naman talaga pwede dahil alinsunod sa batas bago ka magtaas dahil may kailangan sumunod ka sa proseso. Ako, yung mga So illegal na pagtataas ng pasahe. Lalabas kasi dyan, nananamantala ka eh. Ganun nga. Pero sa panig naman ng mga may-ari, teka muna, wala kayong sinasabi pero hilahod na kami. Kaya lang still, That is a kaya may violation. batas eh. Ayan. Kaya may Violation ng batas. O kaya mag-aantay sila, yung mga bus operator, maging yung mga pampublikong sasakyan, antayin yung go signal ng LTFRB para doon sa dagdag pasahe. So ang tama ay kahit hilahod na kayo, ay you follow the law. Oo, tama yun. Kailangan may approval. Lalo na, nagbibigay naman ng fuel subsidy, di ba? Oo, nagbigay na ng ayuda ang pamahalaan. Ayan, yung mga owner kasi, yung mga operator, mabigat din yung nila, yung karga-karga nilang burden. Oo, kasi bukod dyan sa crudo, gasolina kasi lalo na may mga long holiday na biyahe, ang kasama sa kinukonsider dyan yung maintenance. Kailangan i-check mo ng mabuti yung sasakyan, lalo na mga long drive. Kaya gumagastos din naman sila. Kaya nga sinasabi, hilahod sila. Ayan. Pero kahit hilahod, again, they have to follow the law. Hindi dapat magtaas ng walang pahintulot. Correct. Tama yan. Sabi ng DOE, amigo Ani, meron tayong supply ngayon ng crudo o ng langis na sapat po hanggang 51 days. Yan, Almost narinig ko nga 2 yun, months. diba? That's a very good news. Tapos may paparating pa na mahigit 1 milyong bariles. Ang alam ko, pag 1 milyong bariles, nasa 5 days ang sapat yun para sa pangangailangan. Ayun bang sinasabi na mayroon manggagaling sa Malaysia, India, and yung mga karating bansa na Thank you very much. Dahil nagpapasalamat doon sa mga bansa na yan kasi napakabait nila. Oo, kasama yung Japan. Yan. Kasama din yung bansang Japan. Kaya lang, bagamat masasabi natin magandang balita, yun ngayong Martes, may pagtaas ng presyo.
medyo malaki yung 12 pesos mahigit sa diesel. Sa diesel, oh. Kaya nga, di ba yung sinasabi, we have supply, kaya lang, kaya pa ba? Ito. Ayun, ang tanong, may pambili pa ba? Ayan. Kaya hindi na ako nagpagas ng diesel. Alam mo, because of that, dumadami din yung gas and run. Yung magpapagas ka pagkatapos tatakbuhan. Oh, yung sa nahuli na yung sa Quezon City, Ano yung ang nagpakarga ng Ano yung reason? Bakit yun yung hindi ko pa nakita. Nakita ko lang na run round ko lang sa Nagpagasolina, balita. tapos Hindi nagbayad. Worth 5,000. Pagkatapos mag-full tank, tumakbo na. bumaripas na eh. Parang 1, 2, 3. Pero hindi naman tama yun, di ba po? Ayan, hindi dumadami tama daw yung ngayon yan, kaya nakaantamay yung ating mga members ng PNP. Pati yung yung nagnanakaw ng gasolina. May mga reported na ngayon na yung pagka naiwan mo yung sasakyan mo, bawa kahit na tricycle o motor, tinitira yung Talaga. gasolina. See? So, ganun po. Hinihigop. Okay. O yun yung binabantayan ngayon ng ating mga opisyal. At Ng huwag mga naman sanang otoridad. gawin yung mga Yan. ganun. Tama po bagay. yun. Sana wag gawin yan. Ano po, mapapahama kayo, makakasuhan pa kayo. Kahit akala niya makakataka siya, di ba nahuli na siya. Don't do that. Ito, kahandaan sa biyahe. Ito paalala natin doon sa ating mga kababayan. Yung kahandaan sa biyahe, anong mga dapat natin ilagay sa isip? Lagi yung blow bagets. Alam ba nila yung blow bagets? Ayan. Ano daw ba yun? Ayan, yung blow bagets, sinasabi nila. Ako, 61 na, nagsusulat ako. Ha? Ano yung blow bagets na sinasabi nila? Of course, kailangan yung battery, iti-check mo. Yung lights, yung oil, yung water, yung brakes, yung air, yung gas, yung engine. Of course, yung tires. Kailangan yan. Oo. Pero hindi lang yan ang dapat natandaan ng ating mga kababayan. Baka mamaya, nakahanda nga kayo doon sa pagbiyahe ninyo, pero yung iiwanan nyo naman, dapat mayroon din tinatawag na home safety. Oo, kasama yun. Magbabiyahe nga kayo, dapat doon sa bahay na iiwanan ninyo, dapat. Yung bang mga koneksyon ng kuryente, naka-unplug ba yan? Yeah. Yung mga linya ng tubig, wala bang naglilik dyan? Yung faucet ba ay naka-close ng husto? Yung Tama yun. yan. Yung waste management ninyo ba, yung basura ba, iniwan nyo lang? Ha? Baka pagdating nyo, hindi na maayos yan. So yung mga paalala doon natin, doon sa mga nagta-travel, yung lahat ng yan, mayroon kayong essential travel lists. Oo, tama yun. Maganda yun, Ani. Saka pagka magbabiyahe ka, bugod dun sa blow bagets, marami kang i-consider pag may kasama kang babiyahe na may sakit. Correct. May bata. May nakatatanda. May nakakatanda. Kasama yan. Dapat i-consider mo yung gamot, extra pagkain, Maintenance, that's correct. tubig. Yes. At syempre, pag emergencies, ma-traffic, paano ka sisimple ng ihi o pagdumi. Kahit sa sasakyan. Yung iba nagbabaon sila ng Oo, mga kasama And this yan is sa reality. consider. Ano po, yan. Mga practical travel yung mga paalala rin, yung mga bawal dalhin sa mga pantalan at maging sa mga paliparan para iwas abala sa biyahe. Very good. Kasi yung iba, may mga daladalang Alam mo, hindi kasi ang trabaho ko ay butcher ako eh. hindi naman pwede yun. Hindi ka naman pwede. Nakalimutan mo yung magdaladalang mga panghiwa ng... Mga lighter, yung mga ganyan. Yung iba kasi ginagawang pampasalubong naman. Alam mo, galing Albay, yung mga... May lugar kasi doon, gawaan ng magandang mga balisong sa Taal. Sa Batangas. Kilala Hindi pwedeng ganun eh. That's bawal. Para makaiwas sa aberya. Tama yun. Kukumpiskahin lang naman kasi yun. Nagkaganyan. At yung mga paalala pa rin ng PNP, pagkaalis ka ng bahay, mas maganda may bibilin eh. Tsaka wag kang mag-post sa social media na walang tao sa inyo. Nakauso-uso yan. At the moment, dito na ako. Yan. Maganda yun. Dapat talaga binibilin sa kapitbahay na ito wala akong pinapayagan na pupunta dito sa bahay. Kasi may ganun may delivery po. May ako'y kamag-anak ni ganito na lilinisan ko daw po yung Ayan. Muling nagpaalala ang Philippine Embassy sa United Arab Emirates na libre o walang bayad ang repatriation assistance ng pamahalaan ng Pilipinas. Binilang embahada sa ating mga kababayan, huwag makipagtransaksyon sa pamamagitan ng third parties, agents o sino bang individual na nag-aalok ng repatriation assistance kapalit ng pagbabayad ng kaukulang halaga. Babala ng embahada ang sino mang individual, organisasyon o agency na mapatutunayang nagpapakilala bilang mga opisyal ng Philippine government at nag-aalok ng repatriation efforts na may kasamang solicitation ay mahaharap sa kaukulang parusa. Hataw Balita ngayon.
Ligtas na nailikas ang 19 na Pilipino kabilang ang 2 bata mula sa Israel ayon sa Philippine Embassy. Tumawid ang grupo sa Taba border patungong Egypt sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Pagdating sa Egypt, sinalubong sila ng mga opisyal bago sumakay ng flight via Doha patungong Maynila na darating sa April 1. Sa kabuuan, umabot na sa 167 Pilipino ang natulungan ng embahada na makalabas ng Israel sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, bumagsak sa panibagong all-time low ang piso. Matapos magsara sa 60.69 kontra dolyar dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga trader, patuloy ang paglakas ng dolyar at demand sa langis kaya humihina ang piso sa gitna ng manipis na liquidity sa merkado. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., hindi pa kinakailangan ang malakas na intervention at maaari ring makatulong ang mahinang piso sa exports ng bansa. Samantala, bumagsak din ang Philippine Stock Exchange Index habang patuloy na naapektuhan ang investor sentiment ng lumalalang geopolitical tensions. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Global News. Good morning sa inyo, Sherwin, sa ating mga kababayan sa buong mundo. Magandang umaga sa lahat ng ating pong mga kasambahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naniniwala si US President Donald Trump na nagkaroon na ng pagbabago sa rehimen ng Iran matapos masawi ang supreme leader nito dahil sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Ayon kay Trump, ibang grupo na ang mga Iranian na kausap niya o ng Amerika para sa binubuong kasunduan na layong wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Gayunman tila nauubos na ang pasensya ng US President sa takbo ng negosasyon kaya muli na itong nagbanta laban sa Iran. May hataw na balita si Jovic Bermas. Patuloy ang pag-iit ni US President Donald Trump na malapit nang maabot ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi dito ng Tehran. Ayon kay Trump, ibang grupo na ng mga tao ang kausap ng Amerika para sa negosasyon dahil nagkaroon na umano ng pagbabago sa pamunuan ng Iran. I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change. We're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. Dagdag pa ng US President, posibleng buhay pa ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei, subalit ito ay malabis ng napinsala ng mga naganap na pag-atake ng magkasanib na pwersa ng Amerika at Israel. We think he may be, nobody's heard about him. He may be alive, but he's obviously very seriously in trouble. He's seriously wounded. Sa kabila ng pagiging positibo ni Trump na maaabot ang kasunduan ay muli itong naglabas ng matinding banta laban sa Iran. Sa kanyang panibagong post sa Truth Social, nagbabala ang US President na posibleng wasakin ng Estados Unidos ang mga energy facilities ng Iran kung hindi agad makakamit ang kasunduan at mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Ginawa ni Trump ang mga bantang ito sa kabila ng mga negosasyon sa ilalim ng isang 15-point plan na layong tapusin ang digmaan. They came back on the 15 points. They gave us most of the points. Why wouldn't they? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things.
Bukod sa mga energy facilities at iba pang infrastruktura ng Iran, nagbabala rin si Trump sa posibleng pag-target sa Karg Island na isang napakahalagang export hub ng langis ng Iran. Ang Karg Island ang pangunahing daanan ng mga inilalabas na langis ng Iran sa pandaigdigang merkado at tinatayang halos 70% ng kanilang export ay dumadaan dito. Kapag nakontrol ito, maaaring malimitahan ang kakayahan ng Iran na magbenta ng langis, na magdudulot ng malaking dagok sa kanilang ekonomiya at magpapahina sa kanilang pinansyal na suporta sa digmaan. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na nakikita niya ang posibleng pagkontrol sa Karg Island bilang paraan upang makuha ang langis ng Iran. Gayunman, ayon sa mga ulat, ang pagkontrol sa Karg Island ay mangangailangan ng pagpasok ng ground troops na posibleng magdulot ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Samantala, patuloy naman ang pagdating ng mga puwersa ng US sa gitnang silangan. Kabilang dito ang USS Tripoli na may dalang humigit kumulang 3,500 Marines at sundalo, pati na ang mga Special Operations Forces na naipadala na sa rehiyon bilang paghahanda sa posibleng ground invasion. Sa kabila ng mga banta at paghahanda sa digmaan, patuloy naman ang mga diplomatikong hakbang. Pinangunahan ng Pakistan ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang Saudi Arabia, Turkey at Egypt, upang humanap ng paraan para matapos ang digmaan. Ayon sa mga opisyal, may tiwala ang magkabilang panig na makatutulong ang Pakistan sa pagpapadali ng negosasyon para sa isang matagalang kasunduan. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Tinawag ng Iran na hindi makatotohanan ang mga panukala ng Estados Unidos para tapusin ang digmaan. Iginiit din ito na hindi sila kasali sa mga pag-uusap na pangungunahan o pinangungunahan ng Pakistan para sa posibleng kasunduan. Si Noel Paul Yarco, humahataw. Mariing tinuligsa ng Iran ang 15-point plan ng Estados Unidos na layong tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagay, ang mga kondisyon ng Amerika para sa Iran ay unrealistic, illogical at excessive at hindi katanggap-tanggap para sa kanilang panig. Binigyang diin din ng Iran na wala pang direktang negosasyon sa pagitan nila at ng Estados Unidos at ang mga mensahe ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng mga intermediaries tulad ng Pakistan. Kaugnay nito, iginiit ng Tehran na hindi sila lumahok sa mga pagpupulong na inorganisa ng Pakistan kasama ang ibang bansa sa rehiyon. Ayon sa kanila, ang mga pag-uusap na ito ay nasa sariling balangkas ng Pakistan at hindi nila pinagkakasunduan, kaya hindi ito maituturing na opisyal na negosasyon para sa kapayapaan. Giit ng Iran, malinaw na ang bansa ay nasa ilalim ng pag-atake at nakatuon lamang sila sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Sa kabila ng mga panawagan para sa diplomasya, nananatiling malabo ang direktang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa habang patuloy ang labanan sa rehiyon. Noel Paul Yarco, humahataw sa balita ngayon. Hindi pinahihintulutan na dumaan sa airspace ng Spain ang mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika na kasali sa digmaan laban sa Iran. Ayon sa Defense Minister ng Spain, layunin ng kanilang hakbang na maiwasan ang lalo pang paglala ng sitwasyon sa rehiyon. Narito ang humahataw na balita. Formal na ipinahayag ng Spain na hindi nito papayagan ang pagdaan ng mga military plane ng Estados Unidos na kasali sa mga operasyon laban sa Iran. Ayon kay Defense Minister Margarita Robles, malinaw na ipinaabot ng kanilang pamahalaan sa US na hindi rin papayagan ang paggamit ng mga base militar sa Moron at Rota para sa anumang aksyon na may kaugnayan sa digmaan. En primer momento se le trasladó clarísimamente al ejército americano y a las fuerzas americanas y por lo tanto ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán.
Binigyan din ng Spain na bilang isang bansa na may sariling soberanya, ayaw nitong madamay sa isang digmaang itinuturing nitong labag sa international law. Sinuportahan din ito ni Foreign Minister Jose Manuel Alvarez na nagsabing layunin ng desisyon na hindi magdagdag ng tensyon o magpalala ng kaguluhan sa rehiyon. Nauna na rin itinutuligsan ni Prime Minister Pedro Sanchez ang mga pag-atake ng US at Israel sa Iran na aniyay mapanganib at iligal. Para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal. Dahil sa akbang ng Spain, mapipilitang umikot ang mga military airplane ng US para maiwasan ang Iberian Peninsula na posibleng magpahaba ng kanilang mga biyahe sa operasyon. Sa ngayon, wala pang tugon ng White House sa pahayag ng Spain. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Umalo na sa mahigit $115 kada barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, mahigit isang buwan mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Dahil dito nagsimula ng magpatupad ng iba't ibang hakbang ang mga bansa upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. May hataw na balita si Crez Fugaban. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo matapos maapektuhan ang supply dahil sa digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Umabot na sa mahigit $115 per barrel ang Brent crude na isa sa pinakamataas na antas sa mga nakaraang taon. Isa sa mga paunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang halos pagkahinto ng operasyon sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis at natural gas sa buong mundo. Dahil dito, nagiging pabago-bago ang galaw ng energy market at nagdudulot ng pangamba sa global economy. Sa Australia, nagpatupad ng mga agarang akbang ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang dito ang pagbabawas ng fuel excise tax sa loob ng 3 buwan na inaasang magpapababa sa gastusin ng mga motorista. Halving the fuel tax for 3 months to save you money when you fill up. The war in the Middle East is pushing up prices at home. And we know that Australians are feeling the pressure. Whether it's getting to work or dropping the kids at school, every trip adds up. So we're making every litre of petrol and diesel cheaper right through to June 30. Sa ilang estado naman tulad ng Victoria at Tasmania, ipinatupad ang libreng public transport sa loob ng ilang buwan upang hikayatin ang mga tao na huwag munang magmaneho at makabawas sa paggamit ng langis. Samantala sa Egypt, inatasan ang mga negosyo na magsarado ng mas maaga at pinayagan ng work from home setup para sa ilang empleyado upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya. Nagpatupad din ng mga kahalintulad na hagbang ang iba't ibang bansa sa Asia at Europe. Sa Sri Lanka, nagpatupad ng fuel rationing kung saan nilimitahan ang pagbili ng langis ng mga motorista. Sa Slovenia, nilimitahan ang dami ng langis na pwedeng bilihin ng bawat individual sa isang araw. Sa China naman, pinigil muna ang pag-export ng fuel upang masiguro ang sapat na supply sa loob ng bansa. Sa iba namang bansa tulad ng Vietnam at Thailand, hinihikayat ang mga mamamayan na magtipid sa enerhiya sa pamamagitan ng paggamit ng public transport, carpooling at pagbawas ng paggamit ng aircon. Ayon sa mga eksperto, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at maaaring umabot pa ito sa $130 per barrel kung hindi huhupa ang tensyon sa gitnang silangan. Crez Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Nakakaapekto na sa trabaho sa New Zealand ang patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Ito ay matapos maitala ang pagbagal ng paglago ng employment at pagkawala ng libo-libong trabaho. May humahataw na balita si Early Briones. Umabot sa 2.35 million ang field job sa New Zealand noong Pebrero, na bahagyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Tumaas ang employment sa mga sektor ng public administration, healthcare at education na nagpakita ng positibong galaw sa labor market. Ngunit sa kabila nito,
Malaki naman ang binawi ng pagbagsak sa construction at manufacturing sectors. Bumaba ng 2.1% ang trabaho sa construction at 1.6% naman sa manufacturing, na nagresulta sa halos 8,000 na nawalang trabaho sa loob ng isang taon. Ayon sa mga ekonomista, isa sa mga dahilan ng paghina ng employment ay ang pagtaas ng mga gastusin, lalo na sa enerhiya na direktang naaapektuhan ng digmaan sa gitnang silangan. Sinabi ng mga eksperto na ang pagmahal ng langis dahil sa kaguluhan sa pagitan ng US, Israel at Iran ay nagdudulot ng mas mataas na operating costs sa mga negosyo. Dahil dito, nagiging maingat ang mga kumpanya sa pagkuha ng bagong empleyado at posibleng bawasan pa ang mga manggagawa kung magpapatuloy ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Pagdagdag pa nila, posibleng bumagal pa ang paglago ng employment sa mga susunod na buwan habang hindi pa humuhupa ang krisis sa gitnang silangan. Ayon pa sa mga projection, ang pagbangon ng labor market ay maaaring maantala at posibleng sa susunod na taon pa makita ang pagbuti nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Dumating na sa Cuba ang isang Russian oil tanker na may dalang humigit kumulang 730,000 na bariles ng krudo bilang tulong sa lumalalang energy crisis ng bansa. Pinayagan ni US President Donald Trump ang pagpasok ng tanker sa kabila ng umiiral na oil blockade upang matugunan ang kakulangan sa supply ng enerhiya sa Cuba. Ayon sa Russia, napag-usapan na rin ito sa pagitan ng dalawang bansa bago pa man makarating ang barko sa Cuban port. Malaki ang epekto ng kakulangan sa langis sa Cuba na nagresulta ng malawakang brownout at pag-aantalan ng iba't ibang serbisyo publiko. I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that that's not Whether it's Russia or not. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation sa Thailand ang pagsasara ng mga high-risk conservation forest areas upang mapigilan ang forest fires. Ayon sa ahensya, nanatiling kritikal ang sitwasyon lalo na sa hilagang bahagi ng Thailand kung saan mataas ang bilang ng hotspots. Mahigpit na ipatutupad ang batas laban sa illegal burning kung saan maaaring makulong ng hanggang 20 taon at magmultahin ang mga lalabag. Babala ng mga otoridad, agad aarestuhin ang sinumang mahuhuling magsusunog ng kagubatan habang patuloy ang operasyon upang maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng publiko. Hataw Balita ngayon. Plano ng Seoul Metropolitan Government na gawing data-free zones ang mga pangunahing tourist areas sa pamamagitan ng pagpapalawak ng public Wi-Fi. Kabilang sa lalagyan ng mas pinalakas na internet ang mga lugar tulad ng Hanggang Park, Siangsu-dong at Myeongdong na dinarayo ng maraming turista. Gagamit ang lungsod ng Wi-Fi 7 technology na mas mabilis kumpara sa mga naunang internet system. Layunin ng hakbang na mapabuti ang karanasan ng mga dayuhang bisita at mapalakas ang turismo ng South Korea. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kababayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Oras sa buong kapuluan. Ayun, 5:35 a.m. o ng umaga na po at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Matapos ang halos kalahating taon, magtatapos na ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ating balikan at alamin kung paano ito nagsimula at ang kanilang mga nagawa mula nang maitatag ang binuong independent body ng Pangulo na naatasang mag-imbestiga sa issue ng maanumalyang flood control projects. May humahataw na balita si Jed Neresina.
September 11, 2025 nang itatag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pamamagitan ng Executive Order No. 94 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa EO, may pangangailangan na lumikha ng independent body na siyang mag-iimbestiga sa issue ng maanumalyang flood control projects ng gobyerno, maging ang mga taong sangkot dito. Ang ICI, ang komisyon na naatasa na magre-rekomenda ng nararapat na isang pangkaso sa mga personalidad na sangkot sa issue ng flood control scandal, mapakasong kriminal o administratibo na maaaring iakyat sa Office of the Ombudsman, Department of Justice at Civil Service Commission. We felt clearly that the subpoena powers were necessary. However, the contempt powers, the power to hold people in contempt, I think was not necessary, simply because this is not a prosecutorial body, this is an investigative body. So what the commission will do is that they will investigate, they will call people in, they will subpoena records, they will conduct hearings. Si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Babe Singson ang pinakaunang pinangalanan na miyembro ng ICI. As a former DPWH secretary, he has a good idea of, shall we say, where the bodies are buried. So that will give us immediately a advantage when we're doing this, when the commission is doing its investigation. Sinundan ito ni SGV and Company Country Managing Partner Rosana A. Fajardo na isang certified public accountant na mahigit 30 taong karanasan sa auditing, internal controls at risk management. She is a certified public accountant and she has, with her experience, and we are hoping to take advantage also with some of the experts that they have in SGV. In terms of accounting, forensic accounting, all of these things that will be necessary. Ang dalawang nabanggit na opisyal ay nagbitiw rin sa pwesto bago pa matapos ang taong 2025 at ang tanging naiwan ay ang itinalaga bilang chairperson ng independent body na si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Siya ang naatasang mamuno sa binuong ICI para imbestigahan ang mga flood control at infrastructure project sa nakalipas na 10 taon. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Bukod sa mga miyembro ng komisyon, pinangalanan rin ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI at magsisilbing investigador ng komisyon. Being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. Ngunit hindi kalaunan, September 26 nagkaparehong taon ay nagbitiw sa pwesto si Mayor Magalong at itinalaga ng Malacanang bilang kapalit si dating Philippine National Police Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. Napili rin ni Pangulong Marcos Jr. si dating Supreme Court spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka bilang Executive Director na siyang magpapatupad at mangangasiwa ng mga polisiya at desisyon ng ICI. Gayon din ang pagmamanage ng day-to-day operation nito. September 19, 2025, nagsimula ang kauna-unahang pagdinig ng ICI kaugnay ng mga kontrobersyang kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal at proyekto ng bansa. Sa naganap na closed-door proceeding, humarap bilang mga resource person sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sa pagpapatuloy ng mga closed-door hearing ng komisyon, naging panauhin ang ilang opisyal ng pamahalaan maging ilan mula sa pribadong sektor. Kabilang sa mga inimbitahan ng ICI para magbigay ng testimonya ay sina dating Senate President Francis Cheese Escudero at former House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva,
Senator Mark Villar at dating Senate Finance Committee Chairman Senator Grace Poe. Kasama rin sina former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former Assistant Engineer JP Mendoza, former Budget Secretary Amina Pangandaman at ang contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya. Bukod dito, personal naman ay sinumite ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III sa ICI ang mga transcript, dokumento at iba pang impormasyong nakalap ng House Infrastructure Committee. November 21, 2025, formal nang inanunsyo ng ICI ang kanilang mga alituntunin sa live streaming kung saan ayon sa guidelines, lahat ng pagdinig ay magiging live, maliban kung kinakailangan ang isang executive session. At the same time, pagka mayroong mga tao na nababahala sa kanilang seguridad, sa security nila, no, isa yan sa magiging rason kung bakit pwede silang humingi ng executive session. But nevertheless, sabi ko nga, nakalagay na malinaw sa ating guidelines ay nasa komisyon yan kung papayagan nila ang executive session. Ilan sa mga personalidad na nag-request at pinayagan ng komisyon para sa executive session ay sina House Majority Leader at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos, Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, Pasig City Lone District Representative Roman Romulo at iba pang mambabatas. Samantala naimbitahan din ng ICI ngunit hindi nagpaunlak o humara sina former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Davao City Representative Paulo Duterte at Benguet Lone District Representative Eric Yap. Ngunit sa kabuuan, mayroong 9 na referrals na naisumite ang independent body sa Office of the Ombudsman. Dito inirekomenda nila sa Ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang ilang individual, kabilang sina former Representative Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla at dating Senate President Francis Chis Escudero. Kasama rin sa isinumiteng interim report ng ICI na paiimbestigahan at pakakasuhan ay sina former Senator Nancy Binay, former Senate Finance Chairperson Senator Grace Poe at Senator and former DPWH Secretary Mark Villar dahil sa umunoy pagkakaugnay nila sa maanumalyang flood control projects. Bukod pa sa kanila, ang mga dating DPWH officials na sina Alcantara, Hernandez, Mendoza, former DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ang yumaong si Yusek Maria Catalina Cabral. Bagamat wala pang isang taon ng mabuo ang ICI, inaasahan ngayong araw March 31, 2026 ang huling araw ng operasyon ng komisyon. Ayon kay Justice Reyes, natapos na nila ang kanilang mandato at naipasa na ang kanilang findings sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para sa kaukulang pagsampa ng kaso at sunod na hakbang sa investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Sa isang madamdaming mensahe na inilabas kahapon ni Senator Amy Marcos, humingi ito ng paumanhin sa kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Saan niya ay pagkabigo niya na mabantayan ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na sinubukan niyang gampanan ang bilin ng kanilang ama sa kanya, subalit marami anyang mga pumigil sa kanya na bantayan ang kanyang kapatid. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman,
Pero hindi ko talaga kinaya, maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang panig ni PBBM hinggil sa mensaheng ito ni Senator Amy. Hataw Balita ngayon. Dismayado si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pag-dismiss ng Korte Suprema sa kanyang petisyon kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. May hataw na balita si Dante Amento. Kinikilala ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang desisyon ng Korte Suprema. Ito ay may kaugnayan sa kanyang petisyon na layong pigilan ng Quadcom Committee ng House of Representatives na arestuhin siya at pag-uubliga sa kanya na magsumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Roque na naiintindihan niya ang prinsipyo na hindi na nagpapasya ang korte kapag wala na ang aktual na kontrobersiya na siyang nangyari nang matapos ang visa ng warrant of arrest laban sa kanya. Gayon pa man nagpahayag ng pagkadismaya ang dating palace official dahil naniniwala siyang ang kanyang kaso ay pasok sa mga exception ng mootness doctrine. Kabilang dito ang mga kasong may transcendental importance o malaking interes ang taong bayan at ang mga isyong maaaring maulit-muli ngunit madaling makaiwas sa pagsusuri ng hukuman dahil sa limitasyon ng oras. Iginit ni Roque na ang mga usapin tungkol sa karapatan sa privacy at ang pagiging imaterial ng ilang isyu sa investigasyon ng POGO ay mahalagang isyu na dapat sanang nabigyan ng malinaw na resolusyon. Dineklara ng Korte Suprema na wala ng saysay o moot ang petisyon ni Attorney Roque. Ipinaliwanag ng hukuman na hindi na sila makapagbibigay ng anumang epektibong lunas kay Roque dahil formal nang natapos ang pagdinig ng komite. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Nagtungo sa Korte Suprema ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang magsumite ng panibagong pirma na layong hilingin sa kataas-taasang hukuman na madesisyonan ang kanilang hiling na maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Kasama ng grupong Tay Kami Naman, si Senator Robin Padilla dala ang pangatlong batch ng karagdagang pirma para hilingin sa mga hukom ang pagkakaroon nito ng desisyon. Ayon sa grupong Tay Kami Naman, sa loob ng 4 na buwan ay umabot na sa 304,000 na mga lagda ang kanilang nakalap mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ay, kaya po tayo gumagawa ng ganito para po makapagdesisyon sila. Ay, dapat po. Opo, yan naman po ay nakasaad sa batas yan. Lahat po ng pinapile dyan, dapat po nilang bigyan ng panghusga. The first two, we were informed that they are checking on it. 304,000 is 304,000. And these people came to us nang walang kapalit, walang ayuda, wala kaming maibibigay. Lahat sila lumapit at umaasa, nakikilos na ang Korte Suprema para ipaglaban ng ating soberanya. Hataw Balita Ngayon. Inihayag naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na may ilang kasino sa bansa ang nag-upgrade na sa paggamit ng Artificial Intelligence Facial Recognition upang agad na matukoy kung ang isang individual ay kasama sa ipinagbabawal na pumasok sa mga kasino sa bansa. Samantala, magsasagawa naman ng filtering ang Department of Justice sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation na nagsasagawa ng intelligence operation sa mga kasino. Si Benedict Samson, humahataw. Porsigido ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa kanilang kampanya laban sa mga kawani ng gobyerno na pinagbabawalan na makapasok sa mga kasino sa bansa. Sa tala ng PAGCOR, nasa 600,000 pa lang ang nasa kanilang listahan kumpara sa higit 4 na milyong government employee. At para mas mapaigting ang naturang hakbang, sinabi ni PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco na may mga pasugalan na sa bansa ang gumagamit ng Artificial Intelligence o AI Facial Recognition. Napapansin nyo ba pag pumapasok tayo ng mga kasino, magsusugal ka o hindi, kung kakain ka lang. Dapat ikaw ay paparahin do sa entrada at sasabihin sa yung pakitingnan nyo nga yung camera.
Doon po sa procedure na yon, yung pong gumagamit na ng artificial intelligence or AI, huli na. Doon pa lamang ay hindi na pinapapasok. Paalala ni Tenko, mahigpit na ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno ang pumasok sa mga pasugalan. Yun namang regular walkway patungo sa mga restaurants, food courts, gayon din naman yung mga shopping areas, wala pong problema ron. Pwede din po silang manood ng any local or international event or show. Hindi po pinagbabawal yun. Samantala, kahapon ay lumagda sa isang memorandum of agreement ang PAGCOR at Department of Justice para sa data sharing ng mga opisyal at empleyado ng DOJ kasama na ang mga attached agency nito. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, hindi pa kasama sa lumagda sa kasunduan ng National Bureau of Investigation dahil may kailangan pa silang salaing mga operatiba na nagsasagawa ng intelligence operation sa mga kasino. Kasi yung mga agents natin doing confidential work, baka kasi may ongoing operation sila na kailangan mag-ano dun sa mga play areas, di ba? Pero definitely as agents, bawal pa rin sila, no? So we need to trash that out, no? Immediately dun sa administrative, dun sa not doing confidential work for the NBI, we will immediately share that. Tiniyak naman ng DOJ na walang malalabag sa Data Privacy Act sa ginawa nilang pagbabahagi ng impormasyon sa PAGCOR dahil tanging pangalan, title at picture lang ang kanilang isinumite dito. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Social Security System na isang scam ang kumakalat na mensahe ngayon na nagpapanggap na mula sa SSS tungkol sa mandatory installation at activation ng My SSS mobile app. Git ang SSS, wala silang ganitong requirement. Wala rin nilang tatawag na technical support representative para mag-assist at wag ring mag-click ng kahina-hinalang links o magbigay ng personal na impormasyon. Bili ng SSS, i-download lang ang My SSS app sa official app stores. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Manila Electric Company o Meralco na walang katotohanan ang gumakalat na balita ukol sa umano'y ipatutupad na brownout na maaaring tumagal ng 3 buwan. Sa abiso na inilabas ng Meralco kahapon, iginit nito na fake news at walang katotohanan ang nasabing balita. Paalala ng Meralco sa ating mga kababayan, magbatay lamang sa mga verified information mula sa kanilang official channels, maging sa mga ahensya ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Lumagda naman sa isang kasunduan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Land Transportation Office na layong paigtingin ang ugnayan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Nakapaloob sa nasabing Memorandum of Agreement ang gagawing link sa traffic systems ng MMDA at LTO para sa mas maayos at mas mabilis na pag-handle ng traffic violations ng mga motorista mula sa apprehension hanggang sa pagbabayad ng penalty. Ia-align ng MMDA ang kanilang sistema sa proseso ng LTO, kabilang na ang demerit system, proper adjudication, appeal procedures at pagkakaroon ng multiple payment options. Nakapaloob din sa kasunduan ang mas malinaw na panuntunan hinggil naman sa pagkumpiska ng mga lisensya na limitado lamang sa deputized enforcers ng LTO. Regional News. Dumadaing na ang mga bangkero sa Talim Island sa Binangonan, Rizal dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Reklamo ng mga ito, nahihirapan na silang itawid ang kanilang hanap buhay kaya't humihiling ang mga bangkero na payagan silang magpatupad ng dagdag pasahe. Si Jenica Cruz sumahataw. Matumal na ang biyahe ng mga bangkero sa Pretil sa Binangonan, Rizal na patungo ng Talim Island. Reklamo ng mga bangkero, may ilang mga nahihirapan ang bumiyahe dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina. Daing ng mga ito kung dati ay kumikita sila ng 1,000 piso sa loob ng isang araw. Ngayon 500 piso na lamang ang kanilang naiuwi para sa pamilya. Dahil dito, napipilitan ng ibang bangkero na bawasan na lamang ang kanilang pagbiyahe. At ngayong bakasyon na rin ang mga estudyante,
Problemado lalo ang mga bangkero dahil malaking kabawasan rin ito sa kanilang kita. Ito ang alalahanin ngayon ni Jaymar na isang bangkero. Anya, dahil bawas ang inaasahan nilang pasahero ngayong bakasyon ng mga estudyante, maaaring nasa 200 pesos na lang ang kanilang kikitain na sapat lang pambili nila ng bigas. Ay, kukuha na lang sa dagat. Ang isda pa ngayon ay payat. Hindi masyadong wala ng laman. Payat na talaga. Sana lang po matulungan kami magbabangkero na pataasin ng pamasahe kahit konting taas lang naman po. Ganito rin ang sitwasyon ni Fernando Fermin na isang beses na lang kung makabiyahe sa maghapon. At dahil sa dami ng bangkang nakapila, kailangan din nilang agad na umalis matapos ang isang oras ng paghihintay. Puno man ng pasahero o hindi ang kanilang bangka. Hindi po pare-pares. Minsan kumikita po kami, may 200 lang. Pag naganda po, 300. Kasi po ngayon, bakasyon na po ngayon. Iba po kasi may pasok, laking bagay po yung may mag-aaral. Tulad po niyan, malapit na yung oras namin, iyan pa lang po sakay namin. Kung ano lang po yung sakay namin, yun lang po magiging pera namin masisingil. Dahil dito, nananawagan ng mga bangkero ng tulong mula sa pamahalaan. Para sa akin po, para sana po bumaba po lahat ng bilihin. Yun lang po. At matulungan po kami mga magbabangka. Sana lang po matulungan kami magbabangkero na pataasin ng pamasahe kahit konting taas lang naman po. Sa ngayon, inaalam pa ng local government unit ang hakbang upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin, lalo na sa presyo ng langis sa bansa. Jenica Cruz, humahataw sa Balita Ngayon. Dinagsa ng mga motorista ang isang gasolinahan sa Daet, Camarines Norte matapos nitong magpatupad ng discount sa kanilang premium at unleaded gas. May humahataw na balita si Lizelle Nael. Pinilahan kagabi ng mga motorista ang isang gasolinahan sa Daet, Camarines Norte matapos itong magpatupad ng bagsak presyo sa kanilang gasolina. 76 pesos kada litro lamang ang kanilang presyo sa kanilang premium at unleaded gasoline na lubhang mas mababa kumpara sa 90 hanggang 91 pesos sa bentahan sa ibang gasoline stations. Kaya naman ang ilang motorista mula pa sa ibang mga bayan ay dumayo sa nasabing gasoline station upang makapagpakarga ng gasolina. Isa na dito si Elaine Flores na bumiyahe pa ng mahigit 30 minuto mula Basud patungo sa Daet para lamang makabili o maka-avail ng diskwento. Kaya po ako andito kahit mahaba yung pila, mga 20 to 30 minutes na po siguro ako nakapila dito. Dito po kasi mas mura talaga mas nakakatipid kahit papaano. Si Benji naman na taga Vinsons ay humabol din sa huling araw ng promo. Nalaman ko sa isang social media na mas mura dito, 79 na sabi. Pero nung tinanong kita mga driver na nakapila, 76 lang pala. Ayon sa may-ari ng gas station, ang hakbang na ito ay bilang tulong sa mga motoristang apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gulong nangyayari ngayon sa Middle East. Ngayong araw, inaasahang muling babalik sa mataas na presyo ang kanilang produktong petrolyo. Patuloy namang umaasa at naghihintay ang mga motorista sa Daet sa ipinangakong fuel subsidy ng gobyerno na anilay malaking tulong sa kanilang pamamasada. Lizelle Nael, humahataw sa Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon sa oras na alas 6:03 ng umaga, Philippine Standard Time, tuloy tayo sa ating mga balita. Ngayon, inaasahan na dagsa ng mga magbabakasyon para sa long holiday. Isa sa mga maigpit na binabantayan ng motoridad ang sitwasyon ng trapiko sa mga expressway, kabilang na ang North Luzon Expressway. At para pag-usapan ang mga paghahanda ng NLEX sa inaasang bulto ng mga motoristang babiyahe para sa long holiday, makakausap natin ngayong umaga si Mr. Ruben Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Good morning po sa inyo, Sir Ruben, at maraming salamat po for joining us this morning.
Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Annie, at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano na po yung mga paghahanda ng NLEX dito sa inaasang dagsa ng mga motorista na biyaheng probinsya po ngayong long holiday, Sir Robin? Opo, bagamat wala pa po tayong naitatala o namomonitor na pagdagsa ng ating mga kababayang bumabiyahe, kami po sa NLEX Corporation, dito sa NLEX at SCTEC ay handa naman na po at mula pa po nung Friday, wala na po tayong road closure, wala na po tayong roadworks. So, open po lahat yung ating lanes para sa ating mga motorista. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 6 na po, yung Easter Monday. At ganun din po na nag-deploy na po kami ng mas maraming personnel mula pa po last week. At tuloy-tuloy po yan hanggang April 6. Nag-implement din po ulit kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicles po natin hanggang sa nearest exit para mas mabilis lang po yung pag-clear po natin ng insidente. At yun nga po, para hindi na po sila makabala sa dalo ng traffic. Kung saan po ay inaasahan natin na maaring bukas ay may pagdagsa pa rin ng ating mga kababayan na pauwi ng probinsya. Starting siguro po ng noon time hanggang late night at ganun din po sa Miyerkules ay Huwebes Santo. Mula po madaling araw hanggang afternoon na po yun. So yun po yung pa-northbound at agad-agad po mag-set up na po kami ng counterflow po. Tanghali pa lang po ng Miyerkules mula po Balintawak hanggang Marilao area. Ganun din po yung madaling araw ng Huwebes hanggang hapon na po ito para lang po maibsan yung daloy ng traffic po natin. Okay. Sir, inaasahan pa rin po ba natin ngayon ang same volume ng mga motorista na katulad po sa mga nakarang holiday exodus? Kumusta ba ang monitoring ninyo doon sa volume ng mga sasakyan dyan sa NLEX na daraan po? Opo, mula po nung biglang nagtaas po nung presyo ng ating mga fuels, naramdaman na po namin na may pagbaba na po ng volume na gumagamit po ng NLEX at SCTEC. At yun nga po, dahil po dito tuloy-tuloy na mataas po ang presyo ng langis, yung ating namomonitor po na mga between 8 to 10% na pag-increase sa mga ganitong Holy Week period ay maaring hanggang 3% na lang po yung magiging pagtaas ng ating volume. At kung mas mataas man yan, ay talaga nakahanda naman po tayo dito sa NLEX at SCTEC para lang po mas maayos yung pagbiyahe po ng ating mga kababayan. Okay. Sir, pa-emphasize nyo nga po yung mga services na pwedeng i-avail ng mga motorista dyan sa NLEX kung sakaling sila po ay magka-aberya sa daan. Kanina meron kayo na-mention, but would you like to emphasize more on this, please? Thank you. Opo. Bukod sa mas marami naming personnel ngayon na nakadeploy para po mag-assist, na mag-i-implement din po kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicles nga po hanggang nearest exit. That started po nung Friday, 6 a.m. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 6, 6 a.m. At ganun din po na sa lahat po ng ating mga gasolinahan, ine-ensure po na meron pong mechanic para po kung kakailanganin ay meron po makakatulong sa kanila. Ganun din po na meron po tayong mga emergency medical services. Nasa strategic location po yung ating mga ambulansya. In case lang po na meron po tayong mga aksidente at meron po tayong mga injuries. At meron po din kaming in coordination with Shell at saka AC Mobility, meron po tayong mga mobile na charging ng electronic vehicle na naka-deploy po dito sa may Shell sa may Mexico, isa po dito sa northbound at ganun din po dito sa may pa-southbound po ng Mexico Shell. Okay, those are the services na ipagkakaloob ng NLEX. Puntahan naman natin, sir, ano yung mga paalala nyo naman bago pa bumiyahe ang ating mga kababayan? Yung inyong mga paalala para iwas abirya rin sa biyahe po. Opo, kahit po siguro meron po tayong mga services na to, lalo na po yung free towing, ano po, pero hindi naman po sana ito dahilan para hindi na po maghanda yung ating mga kababayan. So, dapat nakahanda po sila bago bumiyahe at sa paghahanda po nila, ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. At ganun din po na yung magdadrive po, sana may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. At yun po mga wala pa pong RFID,
mas mainam po siguro kung magpakabit na po sila at siguraduhin lang po na meron pong sapat na load para hindi po magka-problema sa mga toll plazas natin. At kung habang bumabaybay po sila sa NLEX at SCTEX at magkakaroon po sila ng problema, tumawag lang po sa 135,000 kung hindi man po sila makita kaagad ng aming personnel. Okay. Mayroon din tayo mga nababalitaan na ang bibilis magpatakbo. Ano yung mga paalala nyo doon sa mga motorista, mabilis magpatakbo dyan sa expressway, lalo na po yung mga, mayroon din mga inaanto. Opo. Yun na nga po, yung sabi ko kanina, sana nakahanda yung driver kasi totoo po ma'am, po yung ating mga road crashes na ang dahilan po ay yung nagda-drive po. At yun po yung ating speed limit, sana sundin pa rin po. Lalong-lalo na po sa mga class 1, 60 kph po yung pinaka mababa po nating takbo at 100 kph naman po yung pinakamataas nating takbo. Lalong-lalo na po kung maluwag-luwag po yung daan ngayon, sundin pa rin po sana yung 100 kph na maximum. At yun po, siguro isa na rin po siguro na kasi pag talagang sobrang apak natin sa silinyador, magastos din po sa gasolina at sobrang mahal na nga po ng fuel natin ngayon. So, i-maintain lang po yung ating allowed speed limits po dito sa expressway. Okay. Pangkalahatan po, mensahe ninyo sa lahat ng mga motorista. Please go ahead po. Maraming salamat. Yes po. Yun po, sana po maghanda po tayo bago tayo bumiyahe. At kung pwede rin pong mag-monitor po tayo ng kasalukuyang traffic situation dito po sa NLEX at SCTEX. At kung makamonitor po talaga ng matinding pagsikip ng daloy ng traffic at kaya naman pong i-adjust yung kanilang pagbiyahe, mas mainam na po siguro kaysa maipit lang po dito sa maaaring pag-congest po sa expressway. So, yun po, sumunod lang po sa ating mga traffic rules and regulations at tumawag lang po sa 135,000 kung may mga concern o may problema po. Maraming salamat po, Mr. Ruben Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit. Samantala, usapang long holiday pa rin tayo. Isa sa mga pinakadinarayo ng ating mga kababayan kapag may mahabang bakasyon, lalo na po pag ganitong mainit ang panahon, ay ang Baguio City. Kaya ngayong umaga, alamin natin ano-ano po ang paghahanda ng tinaguriang City of Pines sa inasahang dagsa ng mga turista na darayo sa kanilang lugar ngayong long holiday. Makakausap natin ng live this morning si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Good morning po, Mayor Magalong, at maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon. Good morning, Bernard. Good morning, Annie. Good morning po sa ating mga viewers at tagapakinig. Opo, Mayor, kumusta po yung mga paghahanda ng ating LGU para po dito sa inasahang dagsa ng mga magbabakasyon dyan po sa Baguio City? Well, meron naman kaming well-crafted na security and safety plan dito na ginagamit namin every time na magkakaroon kami ng malalaking festival. Natatapos lang yung aming Panagbenga Festival. And the same concept of execution, same implementation plan, except na magkakaroon ngayon ng mga deployment ng mga motorist assistance center, ganun din yung aming mga health and emergency, magkakaroon ng redeployment, more police visibility along dito sa mga kalsada, lalo na rito sa Marcos Highway, Nagilian Road at Cannon Road. So yun ang mga pagbabago, but basically halos pareho lang. In fact, mas madali ang implementation nga dahil we expect na mas kokonti lang aakyat ngayong Semana Santa. Opo. Ito po ba dahil tumaas ang gasolina kaya inaasahan yung kukunti yung aakyat ngayon sa Baguio, Mayor? Yes, Bernard, kasi nakikita na namin yung trend at nakausap ko rin yung ating Tourism Council, ganun na rin yung ating mga hotel and restaurant association. Sinabi nila sa akin na maraming cancellation at nakita naman nila yung mga forecast nila. Tataas ng konti. Last week, for the past 3 weeks, 50% ang binaba. 40 to 50% ang occupancy.
Pero itong Thursday, aakyat siya. Pero biglang baba ng Saturday ulit. And for the next few weeks, halos mababa na ang hotel reservation. Kaya inaasahan namin na very manageable ang traffic ngayon dito sa siyudad ng Baguio. Kaya ngayon siguro ang pinakamaganda yung silver lining ngayon. Siguro this is the right time for you to come up to the city of Baguio dahil hindi gaano ma-traffic ngayon at talagang convenient ang mobility rito. Opo, yun saan natatanong ko susunod, Mayor, yung traffic situation dyan sa Baguio, kung advisable bang magdala ng sariling sasakyan dahil isa sa malaking challenge po talaga yung pag nagpunta ka ng Baguio City is yung volume ng sasakyan. Pero dahil sabi nyo nga po, marami ang inaasahan yung mas konti ang akyat. Mas advisable ngayon na umakyat sa Baguio City. Yes, so Bernard, mas maganda nga na mag-take na lang ng public transport buses. No? Kausap ko rin yung mga may-ari na malalaking bus companies dito tulad ng Solid North at itong manager ng ating Victory Liner. At talagang nahihirapan din sila when it comes to ridership. Bumaba nga ng around 30%, sabi nila sa akin. Pero mabigat doon, sabi nila, okay lang sir yung ridership. Mabigat sir yung presyo ng diesel. Umakyat na ng as much as 80%. Tapos nominal lang yung increase ng pamasahe. Kaya sabi nila parang nagpapatakbo kami ng palugi ngayon. Sabi na, pero tulong na lang sa kababayan natin. Opo. So, Mayor, advisable pa rin na mag-travel pa Baguio kahit public transport. Meron po ba kayong namomonitor, Mayor, na dyan sa Baguio City na mga... Kasi sa ibang lugar, merong mga lumabag sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga sasakyan sa mga bus. Dyan po ba may namomonitor kayo, Mayor? Wala naman. Dito, kasi nagkaroon kami ng matinding pag-uusap at meeting sa kanila about 3 weeks ago. Hindi kami nagkakaroon ng problema sa transport. Pareho, gano'n na rin sa mga bus, jeepneys, taxis, hindi kami nagkakaroon ng problema. Very compliant sila lahat at sumusunod sila sa pinag-usapan namin. Ayun. In terms naman po sa seguridad, Mayor, nabanggit nyo kanina na mas dadagdagan nyo yung police visibility. Meron po bang particular kung saan mga lugar kayo mas mahigpit na binabantayan at kung sakali man po may concern yung ating mga kababayan, paano po ba mas mabilis na maipararating nila sa ating kapulisan o sa LGU yung kanilang mga concern, lalo na kung isang first time na bibisita sa Baguio City? Well, ang patrol namin ngayon, pakaipingan namin sa magkakaroon ng mas added patrols ngayon, both the mobile and foot patrols dito sa Marcos Highway, syempre dito sa Baguio side, Cannon Road at Nagilian. At ganun din dito sa papunta sa Halsema Highway at yung papunta sa Ambuklao. Yun yung mga lugar na talaga magkakaroon ng increase na patrols purely for assistance. Purely for assistance. Ang maganda rito sa Baguio, meron kami 911. Live yung aming 911 dito. It was established in 2021 dito. Nakakabit yun sa aming Smart City Command Center. Kaya isa kami sa talagang merong very efficient na 911. At basta na-detect niya na tumatawag ka rito sa Baguio, immediately, diretso na kagad sa aming Command Center. Ganun din yung Globe, Smart. At alam ko yung dito, anytime soon, may integrate na doon sa aming system. Kaya hindi mo na kailangan mag-memorize ng numero rito. Just call 911. Ayun. So kahit basta ako po ay subscriber ng Globe at Smart, ang dadial ko lang ay 911. Tama po, Mayor? Yes, 911 lang. Pati dito, 911. Pati dito, ayun. Maganda po yun. Hindi mahirap tandaan. Sa Manila Lastly na po, Mayor, ano po ang ating maibibilin sa mga kababayan nating excited ng umakyat ng Baguio City para ma-expend nila ng masaya
kasamang pamilya at mahal sa buhay dyan po sa Baguio City. Nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat, Bernard. Unang-una, sa ating po mga kababayan na gusto pong umakit ng Baguio, mag-ingat lang po kayo sa biyahe, ingat po sa pagdadrive, at konting, i-rationalize niyo po yung pag-apak po doon sa inyong mga pedal dahil napakamahal ng ating gasolina. No? Pinakamaganda ho na dadaanan ng mga private na mga vehicles dito na lang po kayo dumaan sa Quezon Road. Huwag na ho kayong makipagsiksikan ho yan sa Marcos Highway. Napaka-safe po ng Quezon Road at Nagilian Road. Yan po yung mga gandang lugar na pwede niyong pagdaanan. Another is, ito pong pag-akyat po nyo rito, magdala po kayo ng jacket. Maski umiinit na po yung panahon, relatively ho, malamig pa rin ho dito sa siyudad ng Baguio, lalo-lalo na pagdating sa gabi at sa umaga, madaling araw. At isa pa, huwag po kayo maninigarilyo rito sa siyudad ng Baguio. Pinaka-safe lang ho na pwede kayo manigarilyo rito doon po sa inyong mga hotel, sa loob ho ng kwarto ninyo o sa loob ho ng bahay. Bawal na bawal ho dito at hulihin ho kayo dito. Pangatlo, sana po maging maayos po kayo sa pag-dispose ng inyong mga basura. Dito sa Baguio, meron po kaming circular economy. Mahigpit po kami pagdating ho sa pag-dispose ng basura. Kung may pong itatapon kahit saan, dalhin nyo na lang po, iuwi nyo, o kaya may mga trash can na po naman po kami dyan sa paligid, doon nyo po itapon ang mga basura. Maraming salamat, Bernard. Aming salamat po, Mayor, na saludo kami sa inyong napakagandang polisiya na yan na anti-smoking at sa kalinisan na talaga naman nakakainis yung di ka naman ninigarilyo, bigla ka makakasagap ng amoy ng usok eh. Maraming salamat po, Mayor, sa inyong pagpapaunlak sa aming panyaya, Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Okay. Para naman sa mga gusto magluto ngayon ng sarsyadong galunggong, ha? Magkano ba ang benta ngayon sa galunggong dyan sa Sauyo Market sa Quezon City? This time, alamin na natin. Mula naman kay Joy Rabina, mag-uulat ng live. Joy, magandang umaga. Magkano ang kilo ng GG? Live report. Ako, maraming salamat, Joy. Magkano ang kilo ng GG dyan sa lugar na yan? Dyan sa market na yan? Sauyo Market. Yes. Ani, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Sauyo Market. Dito lang sa Novaliches, Quezon City. At dahil huling hirit na ng Marso, ay alamin muna natin ang presyo ng mga isda dito. Makakasama natin si Kuya Rafael na 15 years nang nagtitinda ng isda. Kuya, matanong lang po namin kayo kung ang mga isda ba natin ay may maaasahan tayo na presyong pangmasa ngayong Abril? Meron naman po. Meron tayong maasahan dahil po season ng isda ngayon. Kaya mura po ninyo mabibili ang isda ngayon. Ngayong Abril na po. Good news yan sa ating mga kasambahay na magmumura ang ating mga isda. Lalo na po ang ating galunggong, no kuya? Dahil oversupply ng ating galunggong. Pero dito, 50 ang ating galunggong. Kuya, matanong ko lang po kung sa susunod ba na linggo, meron tayong inaasahan na pag-angat sa taas ng presyo? Depende po, ma'am kasi minsan po tumataas po ang presyo ng isda, hindi po natin masasabi kung mura o... Pero ang masasabi ko lang po, abot po ng masa. Yun po, abot po ng masa yung budget ng isda ngayon. Ngayong darating na April. Baka local ka ba Ayan, mga kasambahay. Kaya, payong kaya kasambahay kailangan ay maging wais tayo at itugma natin ang ating budget. At para naman alamin ang mga presyo ng isda dito, pwedeng pangpangat, swak sa ating pwedeng iprito, alamin muna natin ang presyo ng galunggong. Ito ay nagkakahalaga mula 50 pesos hanggang 160 pesos per kilo. Ang ating namang alumahan at bisugo ay nagkakahalaga ng 180 pesos per kilo. At ang ating abisugo ay nagkakahalaga ng 240 pesos hanggang 260 pesos per kilo. Sa mga nagpaplano ng sweet and sour o kaya naman ay crispy fry ngayong gabi, ito ang pork section. Ang pork kasi may nagkakahalaga ng 340 pesos per kilo. Gayon din ang pork pigi. Ang liempo ay nagkakahalaga ng 370 pesos per kilo. Sa pork chop, 340 pesos per kilo. Para naman sa mga chikiting na mahilig sa fried chicken, ang paa ay nagkakahalaga ng 160 pesos per kilo.
Sa drumsticks, 230 pesos per kilo. Sa wings, 170 pesos hanggang 230 pesos per kilo. Ang whole dressed chicken ay 170 pesos hanggang 200 pesos per kilo. Panghuli para sa ating healthy glow at pampahaba ng buhay. Itong ating panggisa at pampasigla, ang alubati ay nagkakahalaga ng 15 per tali. Ang talbos ng kamote ay 10 piso per tali. Sa kamatis, 10 piso hanggang 40 per kilo. Ang sibuyas ay 110 pesos per kilo. Ang labanos ay 100 pesos per kilo. Sa sayote, ito ay 60 pesos per kilo. Ang mustasa ay 20 pesos per tali. Ang pechay Tagalog ay 10 piso per tali. Ang luya ay 10 piso per hiwa. At yan po muna ang update mula dito sa Sauyo Market, Novaliches, Quezon City. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Joy Rabina mula po dyan sa Sauyo Market, Quezon City. Magandang umaga sa lahat ng mga tindero-tindera dyan sa Sauyo Market. And of course, batiin natin, Ani Pidlaon, Lorna Astero, Cesar Cainia, Gemma Cainia, Efren Cainia, of course, si Judren at saka si Josa. Maraming salamat. Okay, mga kasambahay, bago tayo magpaalam, narito muna po ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa dagsa ng mga babiyahe ngayong long holiday tutukan. Hataw Balita ngayon. Panibagong mega oil price hike ipinatutupad ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Update sa tensyon sa Middle East, abangan. Hataw Balita ngayon. At operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI hanggang ngayong araw na lamang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo Kapitulo 11, talatang 28 na nagsasabi, "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin." Yan po ang mga mahatol na balita ngayong umaga ng Martes, huling araw sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Pulubong. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. Christian, thank you. Ayan. Of course, sa ating EP, Miss Joannano, maraming salamat sa inyong lahat yan. Lahat na po. Lahat na. Ayan. Lahat na nagpapabati. Lahat na po. Ayan. Kilala nyo na ang inyong mga sarili. Binabati namin kayong lahat. Lahat na po. Lahat na. Maraming salamat po sa 2 oras ninyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa humahataw na balita. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.